Two Bots Party. Hey, cheers! Welcome to our second episode. Welcome ang tropa. Two watts. Ay, mo second episode. Second episode na kayo talaga, di ba? Kaya magagaling. Salamat po sa butya ng mga 100 episode. Maraming salamat po dun sa first episode ng mga nanood. Salamat sa pagtangkilik. Salamat. Salamat kayo, 5 kayo ha. Na 10 million views po kami dun. Salamat pala ate ko. Sa utol ko, thank you sa pag-support. Tsaka yung sa asawa mo, salamat sa support. Inabi ka sa kuya, umalis, mag-selfie ako. Sa dalawa lang ang ano. Legit doon. Kuya, wala kang kuya. Sarap. Kapatid ko, babae. Dalawa lang nanood na hindi natin kamag-anak. Sa kanya pa yung dalawa eh. So wala talaga eh, naiba eh. Sa mga mag-anak namin, welcome to our second Sa episode. mga pamilya ko, salamat. Thank you, second. Salamat. Kaya ko kumita ng pera. Pero alam niyo naman, ganyan talaga. Diba? Push lang tayo. Push. Para sa inyo to. Para sa inyo to. Para sa inyo to. Para sa inyo. So last, yung first episode, pinag-usapan natin. Quick recap. Ano ba yung Last episode. Ano yung second, ano yung first episode natin? ano nangyari last year? Yung mga natutunan natin eh, dating sa Google Meet. Tapos moving forward. Well, ito naman, second episode. Ang pag-uusapan natin ano mga pwedeng mangyari? Ano to? Parang laro-laro lang. Pero pwedeng yung iba, seryoso. Ito na may gabay lamang. Pwede ba ako? Madam, Senayda Sena. Madam Z. So, yun. Ano ba? Ikaw, anong tingin mo mangyayari this year? Well, since ito yung second episode natin, so ito yung parang prediction for this 2024. Tingin mo, ano na tayo sa December? Siguro mga 8 pamilya na Yun natin. muna yung hulaan natin talaga. Bukod sa pamilya natin. Siguro bukod sa pamilya natin, merong... In terms of viewership yan. Mga third degree. Siguro may 4 na kapitbahay na nadagdag dun sa pamilya. Well, hula lang naman yan eh. Kaya nga hula eh. Hindi totoo. Diba? Prediction lang eh. So, that's what we wanted to think, di ba? Pero, sa tingin ko, tayong tatlo by December, ano na tayo? Siguro, lagi tayong viral na by that time. Oo. Away, gano'n. Oo, hindi sa nagpapaka-positibo lang ako pero alam mo yun, tingin ko danas na patutungan talaga natin. Well, ito yung ginagawa natin. We're doing this for the sake of it. Ito talaga yun. So, Siyempre, go for gold tayo, di ba? We're here to win. Ako tingin ko, tama ka dun. Pero basta, kailangan natin mag-isip na magandang content. Not tuloy-tuloy. Kasi, yun para sa viewers yan. Kung if we're just going to do this for the sake of Kaya sana doing it. Kaya sana maging ano tayo, super interactive, di ba? Na yung hindi lang tayo yung nagsishare, mag-share din yung viewers natin. Oo, Kung ano, ang di ba? Parang, mas lalo na, di ba? Ipopost na lang po na yung Gcash number namin dyan sa baba. So, minimum 500. Minimum kayo na 500. po bahala. Hindi naman po kami manunulisip, pero minimum 500. So, well, kayo po ba naniniwala po ba kayo sa hula? And if so, Yun, ang ibang i-comment na o anong mga klaseng hula na pinaniniwala. Kung ano yung tingin nyo mangyayari. Sige, simulan na natin. Ang dami nangyari last year. Ano yun? Well, number 1, pinaka-viral ng mga hiwalayan last year. Sa showbiz yan. And aside Pero from... sino ba yung Kahit niya. Oh. Oo, kung nag-iwalay. Ay, alam ko na. Si Sara Labati, tsaka si Charlie. Sara Labata kasi Nakakailan drama, nag-iwalay. viral yung kay Tita Annabelle na di ba? Na, alam mo naman yan. Kitang-kita mo naman yan, di ba? Naging meme siya. Well, nanay siya eh. Yeah. Well, we cannot blame yung mga ganong Pero wala naman, hindi naman natin na bilhin. parang mag-viral man, nanay kasi talaga siya eh. Yun nga lang syempre may balik yun dun Hindi, sa... ang point ko yung nagkaroon ng ganun dahil nag-iwalay. Oo. Hindi, yun nga, yung side comment from the mother na yung mga Ano ba yung side comment ba yun sa mga
dun sa asawa mismo. Ni Ni Richard. dahil Dahil nga, ano nga, hindi ko kasi mag-gets kung hindi ko kasi alam yung buong story. so yung sinasabi, waldas daw siya. Okay. So parang alam niya naman si magastos, gano'n daw. So, ang ano ko naman dyan, point of view ng nanay. Tama naman. Dapat may sinasabi pero hindi ako mukha yung mga anak. Well, sila na yun. Usapan na din. Usapan na nila. Bahala sila. Kala ko ayun yung context ko, ano? At kitang-kita niyo naman yan. Yan, kasi dahil hindi nga ako mukha. Sa Baldas. Galing mo, John sex or chocolate. kaya pala, Kaibigan! Usap tayo! kaya pala nakikita ko yung yung pinaka-paborito kong Waldas, yung mga comments ng mga picture, dahil pala Waldas. Well, again, kanya-kanya nanay yun eh. Siyempre, di mo Wala mo naman sila, Di mo mawala Hindi, yung dialogue nga ng nanay na trabaho ng trabaho sila na naman daw, gastos ng gastos. I see. Yung pala yun. Again, isa lang yan sa mga stories from last Kapaka year. na yan, pero I think, ako sa opinion ko. Pag talaga nag-asawa na, wala ka na magagawa kung pabayaan silang Correct. umuwi. Pero syempre, ganun talaga si Annabelle. Yeah. Diba? Ganun siya We've nanay. known her. Opinionated. Na ganun. Saka, ma-opinion man siya, makikita mo kung paano niya din protektahan yung mga anak niya. Kaya Hindi mo sa kinakampihan na tama yung ginagawa. Pero, iba-iba ang nanay. nga, iba-iba nga. Yun nga. Hindi mo naman mararamdaman yun hanggang Yung wala ka yung dun sa context noon, ngayon ko na Waldas pala. Pero hindi yun yung prediction namin. Wala kami prediction doon. We're just talking about Napagdaanan lang. yung last year na isa yun sa mga stories from last year. Especially in the Philippine showbiz, medyo maraming mga ganyan talaga. Na kung saan family talaga yung mga pag-uusapan. Okay, so, yun nga na tayo so, usapang hiwalayan. Kayo ba tingin niyo this year? Madami pa. Hindi na mawawala yan eh. Diba? Part of yan eh. Kumaga kung may maghiwalay man, parang hindi naman natin ina-expect na maghiwalay. Pero parang, di ba parang nakakalungkot lang na para kasi like tayo, halimbawa, yung when we're asked na sa tingin nyo ba ngayong may mga maghihiwalay ka na. Tapos ang answer natin is an easy yes, di ba? Kasi parang in some ways, parang nanonormalize, di ba? Pero parang hindi yata maganda yung ganung mindset na parang nanonormalize yung iwalayan. Pero, Wala sa hindi masaya lahat na yun. Maghihiwalay din. Lalo na family pa yung pinag-uusapan. Diba? Iba kasi yung impact ng, lalo na sa showbiz. Kasi parang, hindi naman parang, they're also an influencer. Nandun sila dun sa part na kung saan, pag sinabi mo naghiwalay ang isang pamilya, tapos may mga anak, ang number one affected dyan, syempre palagi anak. Well, we're just hoping na sana hindi siya parang maging part ng normalcy ng Yun, na anong klase. yun sana'y mawala. Na for this year, yung prediction natin na Parang yung mga tao is parang ang treatment, that's normal. Alam mo na wala Okay. na. Kaya kasi ito yung nangyayari naman sa normal na buhay. Siyempre, na-hype dahil artista. yun, isa pa yun, Pero, na-highlight, na-spotlight. napaka-normal yan sa buhay, di ba? Na nangyayari yun. Hindi ko maalam ba't maabot sa ganyan. Ikaw, di ba showbiz ka rin dati? Tsaka ito yung mga sikat na mga vloggers, di ba? Si Maputi, tsaka si Rosmo. Rosboy. Si White, tsaka si Cherry White. Pacboy, di ba? Si Rosmar, tsaka si Pacboy na. Sino? Si Rosboy. Tsaka si Pacboy na. Pogi na sa Naghahalo-halo mo. Iba yun eh. Naghahalo-halo. So, ang dami ring mga lumalabas na mga ano opinion about it. Well, it's part of the, yun nga, yung internet na Influence world sa social media. na kung saan ang social media syempre, ang mga content creator kasi they need to create something na kung saan mapag-uusapan sila lalo or kung ano. Hindi, tsaka yung content creation, ayun na talaga yung new media. Accept natin na, ayan na talaga, di ba? Pero ang ano ko lang dyan sa content creation, yung parang, para sa akin yung be responsible naman na to create a quality content para doon sa mga next generation na kung saan makakapanood sa inyo, especially yung kids, Tama naman. yung mga na parang
hindi yung puro tungkol sa... Pwede hindi mo ano yun. Oo, pero at Hindi least... mo kasi masisi, pero yung, alam mo yun, Inevitable tao, yan kasi... Yun yung masaya. Yun yung ano kasi. Yung ano eh. Tsaka, yun yung platform na pwede mo siyang gawin. Oo. Hindi mo naman siya pwedeng gawin basta-basta kung saan platform. Hindi, like, kasi ganun yung galawan eh. Na like, parang lahat pwede maging celebrity, di ba? Tuunan mo lang, cellphone, Nagiging norm na yun. Oo. Oo. Hindi namin gusto maging celebrity Ginagawa lang namin for fun. makatisip ka ng isang... Ayaw mo ba? Content. Ayaw maging celebrity. Ako, okay lang. Oo, gusto ko. Pero kasama sa amin. That would be the case with okay na, well. So guys, kapag, kunyari, sikat na kami, magpapicture kayo, huwag nyo sasama sila. Pero wag po kayong mag-alala, hindi mo kami maging masungit. Sandali. Hindi po namin kayo iuhugyo. Ayaw mo, huwag ka na. Hindi, sandali. Nasa second episode na tayo. Hindi po kami ganun, promise. Ang isa hindi ko nagawa nung first episode is for us to introduce ourselves. Kahit sa name man lang. Kasi tinatawag natin yung mga isa't isa pero our viewers, syempre hindi naman alam yung mga ano eh. Ganda nga yun. Hindi, ang alam ko kasi marami sa majority ng viewers kay Chester, maraming kilala siya. Ako mga viewers natin, kilala tayo. Nanay ko. Well, for those future viewers namin na by the way, please introduce kahit wag na yung age. Doon lang tayo sa name tsaka yung location. Mag-aaway talaga tayo pag pinag-usapan natin. Name tsaka location lang. Ikaw nakaisip, mauna. Sige. Anthony po ako, Anthony Pascual. So, John Tony yung nickname ko. And now living sa Pampanga. Hindi ka ba kilala ng Joe? Dati akong Caloocan. Hindi ka kilala ng Dating Caloocan. Dating Caloocan. Dating Caloocan ngayon sa Pampanga ako tumutuloy. Next, Diguns. Okay, so I'm Coons. So you can call me Coons. Sandali. Hindi ko nayaan ako ano yung meaning ng pangalan ko, pero pag sinearch mo, ibig sabihin, pinatungan ng fauna or I'm the crown. Ibig sabihin, lahat ng gagawin ko, I'm going to be awarded by that. Whatever that is. So, hindi ko pinagmamalaki na. Sinasabi ko lang. So, yun. So, Coons. So, Coons. And you're going to see more of me dito sa lahat ng social media platforms. Two buts. Siyempre, I'm hoping na magiging tayo. We're gonna be rubbing elbows. Yun. Next. My name is Chester, the child Lester. lover. Child molester. Search mo. Ewan ko kung meron pa. Hindi ko alam kung meron pa rin Urban Dictionary. Pero search mo, yun po talaga yung nakasulat doon. Kaya po yun. Hindi, pero hindi talaga ako dapat. Chester actually yun. Chester lang yung nickname ko. Pero hindi talaga Chester. Alam niyo ba yan? Nakita ko naman sa inyo. Hindi talaga Chester pangalan ko dapat. Okay talaga. Hindi. Aberdeen. Kasi nanay lahat kami dapat A, di ba? Kasi nga dahil first letter ng surname, A. Buti na lang Aberdeen. Sino? Birdie. Nagkatabi ka na Aberdeen dapat? Kasi di ba may hotel na. Aberdeen Or yun ba? Doon sa kunin yung pangalan. Buti na lang. Doon ka ginawa. Ayoko Birdie ang tawag sa Yun lang. Just a quick introduction. Quick introduction po sa podcast namin individually. So, ulitin ko lang. This is Anthony, Jones for short. This is Chester, the child molester. And I'm ganda nung right? Sa akin. Yung itanggalin niya na po yung child molester. So, Hindi po yan. Mabait po yan. sobrang bait niya. Hindi po yan child molester. mabait yan, try nyo. Yung try niya, wala na kayo kung saan niya gusto i-try. Pero bait yan. So, balik tayo sa prediction. Merong podcast na ganito episodes lang daw ang itatagal. Nag-away-away daw dahil tinokso yung isa.
Inasar yun yung child molester yung isa. Hanggang Natibag two episodes. Two episode lang, di nasusundan. Ayun! Parang mga rockstar lang eh. So, mag-focus tayo. Sige, mag-focus tayo doon sa prediction. Yung mga chika minute, siguro sa mga next episode. Yes, so, So tayo, quick lang na prediction sa buhay, sa showbiz, sa social media. Random, sige, pag-usapan natin. Sige po, baka naman. Love namin talaga. Pag-usapan natin. Ikaw, Yeah, sabihin ikaw, ko. regardless, showbiz, social media, pa sa chief. ano lang yung nakikita mo na nararamdaman mo? Kasi, mahirap sabihin na parang totally prediction, ano? Parang ano to yung feel mo coming from last year. Parang continuation dun sa this year. Ano yung mga pwedeng mangyari? Na, like, ako nakikita ko sa social media. Yung mga nagba-viral na road rage, tingin ko tuloy-tuloy pa rin yan. Yung mga copes na, di ba, na nanggugulo sa kalye. Well, at the start of 2024, I think never na magiging lesson na, uy, nakakaya, hindi ko na nga gagawin yun. Kasi pag uminit na yung ulo, pag nasa traffic, hindi mo naman na maiisip, ayoko baka makuha nun. Nakita mo yung mga nagba-viral, ano sinasabi? May camera ka pa. O, di ba? Yung gusto sabihin, They don't care. They don't care. Kaya magtutuloy-tuloy yun. So expect nyo pa na marami pang kalbong, may sinasabi ka ba? kalbong magiging viral na naninimik Alam ko kung magiging masamang tao. sa daan, di ba? Pero, I think wala namang pinagkaiba yan sa dati. Nagkataon na ngayon, lahat may camera na. Di ba? It's happening kahit noon pa, yung mga road rage na yun. Yes, yun din yung ano ko. Madali nang magpasikan ng mga Parang- tao. Di ba, ganun yung mga nangyayari dati na sa news mo lang maririnig. Kasi wala pa naman ng mga camera na, yung cellphone na may camera. Pero dati, ganyan na. Yung, kasi marami, yung Tsaka yung mga news dati, like, yung mga reporter can only be, dun sa isang situation di ba, for so much. Di ba? Unlike ngayon na parang lahat ng tao may camera phone, di ba, they can easily take it out and then video kung anong nagaganap sa paligid nila at that very moment. Yung tingin ko, tuloy-tuloy pa rin yan. And tingin ko magiging matatag pa rin, syempre, sa na platform, yung YouTube, IG, TikTok. Yung mga yan. Probably may madadagdag. FB, hindi kasi, na ba nila? FB kasi nandyan na yan Constant. Oo, they always stay relevant. Kumbaga, They keep on kung reinventing gusto mong manira themselves. sa FB ka. So, they keep on reinventing themselves. Parang ganun. And So, lahat ng competition, ina-acquire nila di ba? Oo, parang kumbaga, Walang lumaban. pwede siyang pinagdadaanan ng ibang Oo. na, kaya TikTok, share sa Oo. yeah, so, yun yung pinaka-main. Tapos Yeah. parang nakapaligid lang yung lahat. Magsasanga lahat. FB dyan, andyan na yan. Will stay forever, I think. Pero yung iba, tingin ko may madadagdag pa na parang TikTok. Ako tingin ko. Kasi parang wala pang competition yung TikTok. Ang tingin ko nga nung una sa TikTok, parang short-lived siya Pero nung hinawa ko ng FB, it's going to Ganon din kasi. Nag-evolve din siya. Hindi siya nagsistick lang. Pero sa tingin ko kung hindi hinawa ka ng FB, magiging parang FB na ba yun? Hindi ko alam. FB, TikTok. meta na ba siya? Meta. Meta na. Meta. Kung meta na, sure, under na siya. Tumatatag even IG, Well, IG, Natin friends. ano kasi yan Okay, medyo pang-social. Ano pa nga ang IG, before kasi parang kaya niya talaga mag-standalone. Kasi iba yung ano niya talaga, iba yung social media na platform stage niya. Pero pag binuli yan ng FB, Alin? no match yan. Yung IG, halimbawa, hindi siya FB din yun eh. Kaya nga, Hindi, before, before. FB na, before. I'm talking about before. Yung ang nakita ko kasi nung kay IG, mas nagkakaroon ng ano siya nung ano. Bigay ng mileage, mas lumalakas siya Yung before na ano kasi yung walang masyadong kasi sabihin naman na yun, katulad ng sinabi niyo pag may galit ka, gusto mag-rant,
FB ka. Hindi, kagaya tayo din na parang na-experience natin yan before, di ba? We work for the biggest search engine sa buong mundo, di ba? Huwag lang sabihin. Huwag lang sabihin yung major. So, ayun, I think ang social media will continue to dominate Oo naman. this year. Yung mga vloggers, mas lalo pang bubuka. Kasi, andyan eh. Diba? Kaya lang, sana, yung mga vloggers na iba, yung respeto din sa mga artista, Yung mainstream. nandun. Kasi, hindi porke ikaw yung nakaka-out ngayon. Pwedeng umikot lang yan. Hindi kasi ganito yan. Ang old school media talaga are the normal. Yung print, yung mga billboard, TV, movies, yun, newspaper. Yun, newspaper, yung mga print ads, mga magazines, yun talaga yung mainstream media na matalawag. Kasi wala pa namang social media before, eh. Tapos nung nagkaroon ng influx ng social media, pumasok niya yung new media. So, ayun yung tinatawag ngayon na new media. So, everybody can be a star, di ba? Kasi sa platform, gamitin mo lang yung cellphone mo. Kasi, ngayon, parang naging baliktad. Yung tayo dati, mga tao, gusto mo mag-artista. Ngayon yung mga artista, gusto mo Gusto mo, mag-vlogger. yes, Diba? exactly. So, ganun kalupit siya. Kasi, Diba? ando na eh. Tsaka kahit anong content, pwede mong gawin. Aminin natin, that's where the money is now, di ba? Siyempre, minsan, kunyari artista ka, nakakulong ka eh. Ito yung mga pwede mong gawin, limitado. Pero dahil sa social media, Exactly. marami ka pwede mo alam. So, ayun, I think mananatili, lalakas pa namin. Sa pagdating sa showbiz, mayroon pag-predict. Pero ako, gusto ko lang, yung wish ko, yung more quality films. Diba? Kasi, Ay, parang, speaking of more quality films, ang ganda ng turnout ng MMFF eh. yun nga. Galing. So, Sobra. yun yung sana magtuloy-tuloy. Yun sana magtiwala yung mga Pinoy. Kasi, parang nasanay tayo na meron tayong mentalidad na Pinoy. Doon tayo sa Hollywood. Hollywood tayo. Kasi yun yung maganda. Kaya lang, since tayo nga, hindi naman kaya ng budget natin, ng mga producers, ng mga Hollywood quality films na sobrang ganda ng set, Yung mga pag-compete. mag-stay ka sa kung ano kumikita. Which is yung magandang story. Simplihan mo lang. Hindi mo Yun, kailangan dapat. ipilit na Nakapanood ba kayo sci-fi ng tapos, movie sa MMFF? Wala pa ako. Diba? Oo, nakapanood eh. so, yun lang yung sinasabi ko, huwag mo ipilit na magsa-sci-fi ka, mag-horror ka ng mga sobrang Tapos high-tech. pangit yung effects. Oo. Tinipid. Kasi pwede mo naman simplihan lang, di ba? Yung mga nakakatakot na makukulang. In fairness ngayon, ang ganda talaga. Yeah. Nung yung animation, yung mga Anong movie? yung Firefly. Ang galing. Impressive. Ang mga wala kasing ano before, yung mga natural na ano yun, sa horror. Sina ano, Kuntapay. Oo. Like, Baka hindi na kailangan na ano yan eh. Lumabas lang eh, umano lang yung mukha sa ano, sa camera. Takot na Iba yung yun tao. mga story. Kumbaga, nakakatakot naman pag sinabi mo ng mga bata tayo, completely. Di ba? Bigyan mo ng magandang story. Hindi na kailangan masyadong Oo. effects eh. if there's one thing na, ano, Kasi, na pwede, kaya lang, wala tayo yung ganung budget na kagaya nung sa... ayaw. Ayaw. Kumbaga, Kasi alam mo, wala... No. Diba? number one, kaya naman magaganda Iniisip talaga ka yun. ng tapad. If there's one thing great going about mga Pinoy mentality, ako nakita ko na hindi mo talaga maluloko ang Pinoy. Pag binigyan mo yan ng putyo-putyo, alam niya. Pero pag binigyan mo ngayon, quality yung mga putyo, dinaksa, di ba? Ganun lang kasimple. Bigyan mo ang Pinoy ng maganda, tatangkilikin yan. Alam mo hindi mo siya binubudol. Alam mo yan. Pero ako nanonood ako. Kaya lang, yun nga, sabi ko. Iba pa rin pagka, hindi mo kailangan gumastos na malaki. Daming indie films na magaganda. Sobra. Ang labanan kasi ngayon yung sa production design, animation, yung mga sa technical side of things. So, hindi kasi nga minsan, yung hinahabol ng iba. Yung visuals. Akala dito tayo, pero marami na indie Sa storyline lang. Sobrang ganda. Minsan hindi ka pwedeng umasa sa storyline. Hindi, sa indie nga eh. Madami. Maraming sa indie na storyline. yes. Maraming maganda na Na isipin mo, nilalaban international. Pero limited ang cloud. Dito sa Philippines, since may MTRCB tayo na kakaiba, hindi mailaban dito eh. Hindi nga kasi siya competitive sa market. Hindi siya marketable. Yung in terms of maganda siya, critically acclaimed.
magugustuhan ng kahit sinong movie pa, yung mga kritiko. Pero in terms of viewership, yung viewing public, hindi nila ginagastosan kahit maganda na. Walang iniwan yan sa ano eh. Halimbawa, maggagawa ka ng content sa social media. I-try mong mag-content ng mga medyo may touch ng educational, cultural na mga stuff. May makakagusto pero konti. As against dun sa mga highly entertaining na mga content na hindi mag-iisip ang tao, sobrang mabilis ang viewership. Like, what do you call this? Observe nyo yung difference. So, ganun din. Nag-a-apply sa lahat ng aspeto ng buhay ng Pinoy until now. So, ako yun. Hirap nga mag-predict. Like, yung mga ginagawa ng mga hula na ganitong hiwalayan, mamamatay. Mahirap kasi ako, wala naman ako ganong powers. Pero masaya maghula. Pero mahirap sasabihin mo mamamatay sa ganito. Siguro huwag niyo yung mamamatay. Yeah. Siguro pag maghuhula ka, it should be something positive hula about somebody na parang magiging launchpad niya rin to be better. Di ba? Halimbawa, ako, kaibigan ko si Jonathan, yung manguhula ako. Hulaan ko siya na, bro, nakikita ko sa mga palad mo, sa mga tarot card na binubuksan ko ngayon sa rako mo na magtatagumpay ka. Ikakasal ka sa June. Tapos magkakaroon ng isang napakagandang pamilya at magtatagumpay ka sa social media career natin. Yung mga ganun, di ba? Sa Ako mga tingin ko kay Johnson. Ako talaga. Ito yung prediction ko para sa'yo. Ako talaga. Hindi kasi madali mag-predict pag malapit sa yung tao. Sige. alam yung potential eh. Unang-una, bago ikaw. Si Pacboy tsaka si Cherry White magkakabalikan. Ikaw ang magiging triangle. Yan tingin ko. Mga bay ano yan. Siya magta-triangle pero totoo kaya yung sa puso Pipiliin yun o Sure. pera-pera. O love-love. Hindi ko alam. Depende. Baka mapaibig ni John. Hindi mo masabi pa. Hayop yung prediction mo. Ang lupit. May jowa ako eh. Hindi maintindihan na ng jowa mo. Yes po sa jowa ni John Dani. Doon pa lang sumablay na eh. Yung prediction mo. Sorry, kakat ka na lang. Ang hirap ng ikaw ang editor eh. No? Wala kang gagawin doon eh. Itutuloy mo lang yun eh. Pag-usapan natin yun sa'yo. Babalik ka ba sa mga showbiz mong mga ano? Ito may prediction ka kay Kesa. Ako bumalik to sa model. Modeling. Yung mga model na dinidiskarte. Wala. Wala akong ganun. Kasi tingin ko may umaasa pa rin naman na model na. Chamba lang lagi ang pagka nagkakaroon ako ng girlfriend. Chamba ah. Kasi Sa tingin mo, Chamba. okay ba yung magiging love life na siya? this year, Ang nakikita ko, Wala na tayo love life this year. ang nakikita ko naman dito kay brother, lahat naman ng ano, pwedeng maging love life na ito, ano. Ano? Lahat pwede ko maging love life. Ang ano lang naman to ito kay brother, ano naman to, ready na rin naman kasi ito talaga. Hindi nyo lang po, naitatanong. Kasi Chester talagang pastime niya po love life. Basta. So, naglilibangan niyo po yung pag-jowa. Hindi. Tado kayo. Si, Pag wala pong magawa yan, love life lang po ginagawa. kung Wala wala, na po sila sa kung, episode 3. kung wala ako ng podcast, may love life yan. Hindi nga po nagkaroon ng fantasy. Ewan ko lang ha, kung medyo dadami po yung viewers, baka dalawa lang mo kami na Dibuns. Ito po makikita nyo kung saan. May kasama babae. Wala ako. Hindi ako ganun. Huwag niyo akong pasamain sa harap ng nanay ko at kapatid. Ay, ma! Okay. Paling natin ng konti sa'yo. Hindi na, okay na yun. So, ayan. Ikaw, ano nakikita mo this year? This year, since bumubuelo na lahat, katulad nung sabihin natin medyo nag-normalize yung 2022, medyo pa lang yun eh. 2023 medyo, kahit sabihin natin isang buong taon na bumuelo lahat yung mga tao, pero this is the year na kung saan mag-ano talaga yung mga investment,
Yes. Cryptocurrencies, Bitcoin yan, mga influencers. Kasi dumadami yung ideas eh. Parang new media rin yan. Oo. That's the new money. Dumadami ang ideas kasi this last year, bago matapos yung taon, ang daming bumulusok ng mga ideas, lalo na sa mga content creator. Meron akong ginagawa ng isa, yung Celebi, na kung saan viewership, crypto ang binabayaran ka na automatic ng crypto for views. So, maraming Crypto platform. yung malikot ng kamay yun. Klepto yun, bro, klepto. Hindi, yun yung nakikita ko na for business, mas ngayon, kasi last year parang inaano pa wini-weigh pa nila yung mga For this year, siguro mas marami kasi especially sa Philippines, kahit sabihin mong ang pinaka-ayoko lang mangyari sa nakikita ko sa news is yung gap natin between China regarding dun sa sa misunderstanding kung ano man yan sa kasi parang Matindi yun, matindi. it will reset na naman everything lalo na sa natin sa natin sa Philippines kasi nung nangyari yung pandemic ang hindi nung reset na nangyari sa atin na yung iba may realization, yung iba parang wala lang, go with the flow pa rin, but still yung iba talagang ngayon Pinoy-person na lahat kasi ang dami ng ways para kumita diba? YouTube, yan. Sinasabi nga, crypto, trading, yan, stock, forex. Ang dami ng ways para Pero tama yung sinabi mo na sa panahon ngayon, ang dami mo na, unlike before. Ngayon, kahit sa bahay ka, pwede ka magtinda ng pagkain. Diba? Tapos magtayo ka ng kainan. Grabe din yung tulong ng mga food vloggers. Diba? Tsaka mga tambay ngayon, nagkaroon ng potential to. Diba? Basta ma-realize lang nila na there's a potential na Kaya kung hindi ka kikita at parang magugutom, Tumawa. kasalanan mo na yun. Tumawa na. Kumbaga, yun na yung pinaka, parang, pag hindi mo, kasi everyone has an access to internet Lowest of the low na pag hindi mo Diba? Parang, ikaw, parang gamitin mo na yung internet to use it as a platform para kumita talaga. Kung hindi ka man kumikita, kunyari sari-sari store, mahina talaga, hindi mo kaya sumabay sa kapitbahay mo, merong internet Ito na lang bro, lagi ako may nakikita na may nadadaanan na tulay dito sa Marine QC. Sa ilalim ng tulay na yun, yung mga pulubi. Makikita mo yung mga anak nila nasa kalye, nakahilera yan ng mga boss. Pero makikita mo yung airmats walang pagkain yan May load, nag-i-internet. Diba? Diba? Yun nga Parang may access lahat ka. may access sa internet. Na parang, kahit sabi, yun nga, It's a potential to earn. kahit sabihin mo, napakababa ng model ng cellphone mo, kung gusto mong kumita, kikita ka talaga. Yeah. Hindi yung bibigyan mo na excuse yung sarili mo, na parang, hindi ko kaya ginagawa. No. In short, Hindi. konti na lang ang excuse ngayon to be a better Parang, version of yourself. yun nga Konti na lang. Pero yun yung nakikita ko. Kaya huwag kayong More and more people na parang sabihin natin, the extra income will be, there talaga para sa, for everyone. Na kung saan yung future talaga. Kasi yung mga ilang taon, nung pandemic, ang dami na nagpatunay. From TikTok to Facebook Tsaka to lahat ng YouTube. business, nagbalikan. Tsaka bro, ito lang. 100%. Ito lang. Medyo emo Nakikita mo, puto lang kamay. Hmm. Yung may hairlip. Pero viral. Pero cooking show, puto mo lang kamay. Paalang ginagamit. Pilipino to Diba? Pampanga. Maganda kalimutan ko yung name niya Pero nung nakita ko sobrang shit, na parang Ako kumpleto. Oo. Paano ka tapos ito nagsusumikap, parang mapapahiya ka, but at the same time, parang, alam mo yun, parang kailangan ko talagang gumalaw, parang, di ba, Ito yung yung sinasabing, you're not comparing to be unhappy. You're comparing to be motivated Dapat. Ito yung parang, ito yung nagpupush sa'yo parang, shit, ako kumpleto Yung galaw ko ganito. Correct. Pero, hindi ka nagko-compare kasi, katulad na sinabi ko, kaya maraming unhappy kasi they're comparing. Pero ito, nagko-compare ka, not to be unhappy, but to be more motivated dun sa gusto mong mangyari sa buhay. motivate ka sa mga less fortunate. Kasi, wala ka excuse
Exactly. Di ba? Kumpleto ka. You can think, you can speak, you can write. Lahat, nakakapaglakad ka, you can drive, you can walk, you can... Everything. Yeah. Pero ikaw, sa sarili mo, naglulukmok ka, talagang, bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganyan yung ano? Hindi ako sinuswerte. Nakaupo ka eh. Tumatakbo kang presidente ng PT party. Di ba? Nakaupo ka lang eh, nakapanganga ka. Nonood ka ng, ang ginawa mo, nood ka ng YouTube, nood ka ng, browse ka ng browse sa Facebook, browse. Ano mangyayari? Wala namang balik yun eh. Grabe. Di ba? That's what I am seeing ngayon for 2024, na mas marami ng, ano yung term nila, woke, for this year Kaya na, kumbaga, maraming opportunity itong after pandemic. Madami. Although mas lalong bubuka. especially Mas sa mga- Filipinos. Kasi naging vibrant na ulit eh. Nakikita ko yung mga influx din, hindi lang ng social media, pati yung mga new Tsaka businesses, ano, mga official, Para sa akin, ito. Sa totoo lang, no, minsan, I have nothing against na parang pinaghahandaan mo yung eleksyon, ganyan. Kasi iba, masyadong tayo nagre-rely sa gobyerno. Diba? Pero ever since, isipin mo, babalikan mo. Hindi naman yan ang nagpa-aral sa atin at nagpakain sa atin. Hindi. Hindi talaga. Nagtrabaho tayo. Di ba? Or sabihin mo, tinutulungan nila iba. Hindi naman araw-araw eh. Once in a while tutulungan nila. Pero, yun nga nagkaroon ng, naging dependent yung tao. Marami. And some politicians, yun talaga yung target nila. Na you have to be dependent sa akin. Diba? Yun lang. Kasi Ginagawa nila- para every election, Ginagawa nilang buo yung tao para hindi mo sumita. so, tanggalin natin sa isipan natin coming into this year na may mapapala tayo. Diba? I mean, no, nandyan yung gobyerno. Hayaan na lang natin nila ayusin kung ano yung mga problema pambansa. Pero, Yun nga. yung sa personal natin, Oo. pag-isipan natin kung paano tayo aasin. Di ba? This Parang- year. Kasi nga, maraming opportunity na minsan, kahit, hindi ganun kalaki yung budget mo, you can start a Yung business. kailangan mo lang... Wag mo lang sasabihin. Madaling sabihin para sa'yo. Kasi pag yun ang unang-una mong sinabi, madali para sa'yo sabihin. Wala ka na. Loser mentality. Hindi ka na nag-try. Loser mentality. Automatic na yan. Talo lang. Marami dyan nagsimula ng mahirap. Diba yung old adage na pag pinanganak ka, mahirap, kasalanan ng magulang mo. Pero pag namatay ka, mahirap ka. Kasalanan mo na mo. Kasi, again, yung at the age of 18, pag tumunto ka na ng 18, hindi natin pwedeng maisisi talaga na yun yung culture ng isang Pilipino. Kasi talagang, we have this close family ties talaga. Na yun yung talagang culture natin. Now, hanggat maaari, yung mga anak natin, ayaw natin lumalayo, ayaw natin umiiwalay sa OA na pagka-close family tayo. Oo, yung parang, but for some countries, China, yung ganyan, yung mga pagtungtong ng 18, yung iba dyan, parang halos i-disown na eh. Yung pag wala ka pang... Matik yun. halos yan na. Pero, it's not bad. It's not bad naman na yung ganun na yung culture natin. Pero, minsan, yung pagka ganun, Kaya lang, cycle ngayon nangyari. yung buhay na hindi na maganda, wag naman masyadong Minsan na nangyayari doon. Imbis na mag-full bloom yung tao. Senso pala na. Hindi, nakukulong na eh. Kasi nga, binigyan mo ng responsibilities na parang Nalalimit yung potential. Oo, na parang yung kung paano mag-isip yung tao, sobrang innovative pala. Ang dami niya palang ideas sa kung Actually, saan backward mentality talaga yun. Naka-cycle yun eh. Ang mentalidad ng iba kasi na paaralin kita. Para pagtanda ako, tutulungan mo. Babawihan mo. O di same. Yung anak, ganun din. Tumanda siya naman yung hirap. Kaya tinulungan niya yung magulang. So, wala naman masama. wala nang masama doon. But Pero kaya nga sabi minsan, You let them, naniniwala ako dun sa sinasabing sometimes you have to be selfish Ano first kasi yan eh. para you can get more. So sa society yan na naging cancer ng society. Na it's a societal problem na pagka hindi mo binago yung ganung mindset na bilang anak, hindi mo iisipin na hindi mo utang na loob sa magulang mo na pinaaral ka,
Di ba? It's their responsibility. Parang yun ang finid sa... Oo, na, Yun, exactly. Responsibility yun ng parents mo. Diba? pero hindi mo responsibilidad na ibalik. Oo. Totoo yun. Pero kung gusto mong ibalik, wala namang masama doon. Ano yun eh? Hindi ka pwedeng sabihin, nakautang na loob. Pero kasi may mga anak na, alam mo yun, yung sometimes, hindi na rin sila nagpo-progress kasi mas iniisip nila yung mga welfare ng magulang. Tapos may mga sarili na rin silang pamilya, pero walang mga Still doon pa rin. Teka lang, pero pag may ganon na, yun talaga naman yung gusto nila, okay lang yun. okay lang. Pero yung nakakaawa, yung naiipit sila sa sitwasyon at wala na silang magawa. Pero, May gusto pa sana silang gawin. Pero yung may mga tao na gusto nila talaga yun. Wala naman, Dito wala, lang ako wala sa naman mga- tayo against nun eh. Kumbaga, yun talaga yung good culture din, parang in a way. Pero, provided, okay ka. Kasi, parang, paano ka talagang totoong makaka-progress ng ibang tao kung ikaw salat ka rin, di ba? You can only give what you have. Di ba? Yun, yung nakikita ko na parang, yung mas maraming nag-iiba, pero sana yung... Kasi kailangan mo sumugal eh. Oo. Minsan kailangan mo maging brave. No. Yun talaga. Kasi, ang takot, yun yung nagpapabagsak sa tao. Unang-una eh. Kasi ayaw mo Kaya mo mag-risk. agad iniisip. Ayaw mo mag-risk. Kaya pag kagaya na pinag-usapan natin, may gusto ko subukan bago. Halimbawa, this year, tapos sasabihin mo. Kasi pag ginawa ko ito, baka sabihin, madamot ako. No. So, Yun yung... Ang number one kasi, minsan yung magulang mo hindi naman yung sinasabi. Mas concerned ka doon sa sasabihin na nasa paligid sa'yo. Kumbaga, di anak, okay lang. Do what you can. Yung ano, i-ano mo yung potential mo, i-ano mo. Charity begins at home. And as an individual, your home is yourself. Di ba? And self-love is the best love. Laging yun yung basic eh. Kasi ganito, pag mahal mo ang sarili mo, hindi mo hayaang saktan yun ng kahit na sino. Di ba? Pag mahal mo ang sarili mo, i-improve mo yan. Pag mahal mo ang sarili mo, dapat lahi kang nasa peak of health. Hindi mo pawakayaan yan. And pag ginawa mo nila itong mabubuting bagay na yun, asenso ka. Di ba? And pag umasenso ka, natural na makakatulong ka sa mga gusto mong tulungan. Mahihila mo palalo. Mas mahihila mo. Kasi the more you reach the top, the more na mas may potential ka na manghila lalo ng mga ano nasa top. Kaysa yung magka-level kayo eh. Nasa level kayo, paano mo hihilahin? Parehas kayo. Ano mangyayari? Ganunan kayo. Kaya nga kinanta ni Michael Jackson yung Man in the Mirror, di ba? I'll step with the man in the mirror. Yeah! Diba? Ano lang yun? So, ayun, yung second episode natin. So, medyo napalalim po. Prediction and... wala akong prediction. Ako, I have, siyempre. Pero I'm more of, Prediction or something na I'm hoping- tingin mo mga posibilidad na pwede mangyari. nangyari. Kasi ako ngayon yung mga nakikita ko, around, parang puro positive yung signs in terms of economics. Parang yung mga dating di namin nagsara nung pandemic. Pero ngayon, bumabangon na. Ang ganda yan. Ang ganda nakikita ko, tsaka ngayon, yung mga investment. Mas smart na sila. Hindi, tsaka makikita mo mga investment ng mga tao. Di ba? Pag nag-put-up, kahit maliit lang na, halimbawa, Lalo yung nagko-coffee, nakabike. oo, mga t-shirt. At makikita mo, ang ganda na pag binagbubuhos. Kasi alam nila na, Sana yung mga ganon, will be given a chance. Mas masuportahan. alam nila, Tatak. Sana wag na yung permitan, tatak sa ng malalaki. oo, Alam mo, nagsisimula. dapat ang gobyerno hindi na. Kesa ano gawin niya. Correct. Nagne-negosyo. Nakakatawa na yung sa design pa lang, yung mga shop. Totoo. Ibang klase. Ano yan refreshing yan. Yes. Kasi, alam mo yung nangyari ng pandemic na before pumutok talaga yung matindihan. Let's say mga 3 months before nung pumutok yung pandemic. Di ba, mga magsisimula pa lang magnegosyo? Hindi naman nila naisip na magpa-pandemic eh. Tapos biglang nagsara. Nakakalungkot yun eh. Oo. Di ba? Tapos makita mo ngayon, unti-unti, bumabalik. Vibrant na ulit, ang kulay Ganun ang ulit ng Pinoy. paligid. Diba? Around Pero dati kasi, nakikita ko na, halimbawa, parang mga kabuti na tumutubo ang negosyo. Na halimbawa, pag nauso ang shawarma, lahat gusto mag-shawarma. Kami dati na-experience ko sa community namin, nauso yung nagnanata ni Coco. Lahat, buong community kami nagnanata. So, parang bumababa yung value. Kasi ang nagiging labanan,
papababay ko yung presyo para sa akin bumili, yung mga Pumarami Ngayon, yung hindi. market. ngayon Malakas. hindi. Alam mo sa kabilang banda, naisip ko yung pandemic, parang kahit pa paano may naitulong sa tao. Definitely, oo. Kasi, Malaki. like dati eto, isa na dyan yung pagpapadeliver. Hmm. Dati masasanay ka na, mahal naman ang delivery fee, pupuntahan ko na lang. Nasanay ka ngayon. Parang naging parte na ng pakiramdam mo na. Na-appreciate mo yung silbi no gano'n Oo. kasi industriya sa So marami ka rin natutulungan Yes. na nagde-deliver. na di ba? tsaka maano mo na ano sila, andito sila dahil may matinding dahilan. Oo. Bakit nandito sila? Tapos, alam mo Kasi yun, dati parang ang sama ng loob, may delivery fee. hindi lang yun, nakarecover ang nature. Oo. Diba? Kasi walang lumabas ng mga sasakyan. Yung mga dating mga pinupuntahan ng mga tao ng mga forested area, ano sila, tumubuan ulit ng mga puno, dumami, tapos yung dagat hindi na masyadong polluted. Nakarecover in some ways. Ang So, nature. yun, basta yun ang prediction o wish natin na mga mangyayari this year Tapos yung mga mauso. na magtuloy-tuloy kung ano yung magaganda at syempre yung mga hindi magaganda like, Oo, sana Itigil kasi ano Hindi parang ka pansin ko bugbog din ng Pilipinas sa mga trahedya, Well, mga lindol, bagyo. Kasi ako, kagaya nung client ko, company ko sa ibang bansa, parang lagi sila nangangamusta, parang suki kayo ng Bagyo, Lindol. sa una, Oo, di ba? Pero dito tayo, tuloy-tuloy lang. chill tayo. Pero yun nga, sana hindi na, di ba? Sana. Or kung hindi maiwasan, less, di ba? We're open for the best. Sana maging tayo, ma-reach natin yung level ng mga Japan, ng US with regards to mga calamity response, di ba? Yung bilis. O like sa kanila, Especially sa Japan. Putsang malupit yung sakuna, di ba? Magka-hurricane, tsunami, 1 week, ayos agad din, di ba? Pag hindi ganun katindi, 1 day. Pagka medyo matindi, a week or 2. Pwede tayo sumabay kung It all boils down to political will ng mga leader. Pero yun yung pinakapangit. Sana na mawala na. For this, itong 2024 is Alam. hindi, yung mga ganong Sana ma-reach natin corruption. yung ganung level ng Huwag ka mura. sana ma-reach ng Pilipinas yung ganung level Bawal ang profanity. bawal saan. ng political na kamulatan. Sana. May mga batang nanonood, yung mga pamangkin mo nanonood sa'yo. Pasensya na. Alam ko, ikaw lang nanonood sa akin, nagmumura pa ako. Dapat daw parang baguhin mo ang isang bansa politically. Dapat daw, patayin mo lahat ng mga tao. Titira mo lang yung mga 5 years old. Tapos, busunugin mo lahat ng mga libro sa libraries. Tapos, bibigyan mo sila ng hindi mo sila bibigyan ng let them live on their own. Bagong kultura, matututunan nila, ganyan. And then, Hindi kaya maging mga Tarzan yan. possibly, but they should start, Kakain ng mga hayop. they should start from somewhere, diba? Bakit hindi? Kaya nga, yung, di ba sa mga business, di ba, common sense naman dapat ang batas Pero, provided, dapat yung persona na pine-pertain ng batas should come with a good quality. Like, halimbawa, a father ka, you should be a good father of family. Pag mother ka, you should be a good mother of family. Pag wala sa iyo yung good, hindi applicable sa iyo yung pagiging common sense ng batas. Pero pag ikaw yun, na may goodness, applicable sa iyo, hindi mo kailangan malaman ng batas. Good Just or be bad good. lang, okay na. Yeah. Medyo seryoso, sorry Okay lang. Yeah, but that's fine. Ngayon lang yan. And again, yun nga, medyo humaba ang second episode namin. Quick recap para sa namin. So, yun nga, mga prediction, family ties, mga gano'n, na kung saan we are hoping that every family, especially yung mga close sa amin, yun nga, yung gumaganda yung and hindi lang naman yung mga close sa amin, pati yung mga nanonood ng vlog ng podcast na to, would pick something from this discussion na kung saan there are so many platforms ngayon na visit ka na pwede tayong kumita, na pwedeng magbago yung buhay ng bawat pamilya, and
may mga i-add ba kayo dun sa recap natin? Wala naman. Kasi, syempre bilang tao, mahirap magsabi o mag-predict ng hindi magaganda. Although, hindi naman pwedeng hindi mangyari yung mga bagay na yun. Kaya lang, syempre, lagi tayo dapat maging positibo. Yeah. No. Sa ano man ang harapin natin. Minsan, corny pakinggan yun eh. Pero yun talaga yung... That's the ano. Alam mo, minsan kahit Mindset hindi dapat. ganun ang ugali mo. Ito yung really dead like sinasabi ko. Hindi naman tayo laging pakyut o laging pagudi-gudi. Pero, i-practice natin yung ang i-wish natin sa tao ay positibo at maganda. Yes. Kasi, maganda matatranslate ng sa paligid mo. Hindi, kung ito lang yan di ba? Siyempre lahat tayo nag-a-aspire na maging matagumpay, di ba? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Pero kung di man tayo, at least nakatulong tayo na ma-push yung ibang tao na maging matagumpay. Alam mo? For this 2024, thank you for the second episode, and let's all be positive for this 2024. Let's go! And see you on our third episode. Sheesh! Nag-F na yung salita ko, pre. Thank you again, and see you on our third episode. Hopefully, more topics na may mga makuha kami mga comments na mapag-uusapan. Ano tayo, interactive tayo. guys. Pag may naisip ka man ng topic, comment below. Leave comments. That will help us keep going. O yung gawa mo, baka... Pero paano gawa mo? Joy. Oh, Vanessa Hindi Joy. naman ganun Shout sinabi. out. Vanessa Joy. Ha? shoutout kay Joy. Iba yung sinabi. Di ba yung sinabi? Ayan ka na naman. Hi. Pasensya Sinabit na naman. Hi. Hi, Mrs. Hello po. Iba eh. Sa second episode May na- camera. Wow! So, yan. Third episode. See you. Leave comment. If you want to share, mas maganda, paki-like na po talaga. Tapos, Follow us for more. Subscribe na sa channel natin. recommend nyo po sa iba. Maraming kayong makukulit. Thank you.